Okay, bali introduce ko ulit itong aming bagong dadating na mga machines. Itong all-in-one mini rice mill machine. Kasing versatile din itong vertical machine na single funnel namin, no? Bali kasi ganito. Pakita ko lang sa inyo ito, no? Bali ito yung bali top seller naming machine, no? Ito yung napaka popular at napaka mabili, no, sa market. Dahil itong machine na to ay napakasimple, isang imbudo, no? Gigiling ka ng palay, lalabas dito bigas. And then yung ipa o balat ng palay, dediretso kagad siya sa grinder. Okay, wala tayong blower, no? Huwag kayong magkakamali sa other machines na nasa market na blower lang ang nakalagay dito. Parang fan, no? May fan, tapos binubugan nyo yung ipa. So, meron ding blade yun na matalas pero hindi siya nakakapino ng ipa, no? Bubuga yung ipa palabas na medyo magaspang. So, ito, tinanggal namin yung blower at dinirekta namin sa grinder. Bali ito na magsisilbing blower niya, and at the same time, gagawin niya ng pino yung ipa. Okay? So, yung darak at ipa ay magsasama, lalabas dito. Puro darak na, no? So wala talagang tapon. Malinis at matutuwa yung magpapagiling sa inyo dahil napakarami ng ipa na may uuwi dahil ito ay pino na, no? Pero syempre, hindi nyo ibibigay ng libre, no? Dahil dumaan sa machine nyo. Syempre, usually, kaunti lang yung ipa, di ba? Na inuuwi ng mga nagpapagiling. Pero dito, marami na. So, pwede nyo silang pwede kayo mag-ask ng extra charge sa ipa, no? Sa paggiling ng ipa dyan. Kasi ito ay ready na for animal feeds, no? Bali, pwede nang pakain sa hayop. So, yan, napaka-simple kasi isang pasada lang. Ibig sabihin, makakatipid ka sa oras, makakatipid ka sa kuryente, no? Unlike yung mga naunang machines namin, meron namang special use yon, yung mga separate ang embudo, nakahiwalay ang grinder. Kasi yung iba nagko-concentrate lang sa grinding, no? So, maganda rin gamitin yon sa special purpose nila. Let's say, puro ipa lang ang gusto nila, ang target nila mag-produce, no? So, maganda rin yung hiwalay pagka ganon. So, kanya-kanya rin yan, purpose. And then babalik naman tayo dito sa ating bagong dadating. Bali, ito ay kapareho rin ng yung pinakita ko sa inyo yung single funnel. Okay, papasok dito ang palay, lalabas dito yung bigas, syempre. And then yung balat ng palay, diretso pa rin yan sa grinder dito. So, ibig sabihin, sabay umiikot din yan, no? Unlike yung mga old model, hindi yan sabay, no? Kung gusto mo magiling ng palay, ang aandar lang yung rice miller. Kung gusto mo mag-grinding, yung grinder lang ang iikot. So, dito, sabay umiikot yan. Dalawa ang belt niyan dito, no? Nakita natin. Yan, no? Sabay, magpapaikot ang belt ng dalawang machine in one, no? So, parehas ka versatile nung una, pero dalawang imbudo. So, ano ang advantage nitong dalawang imbudo? Dito, hindi lang pwede kang makatipid sa kuryente o makatipid sa time, no? Kasi ganun din yan, no? Lalabas dito, pino na. And then, ang another purpose ng another imbudo, pwede kang mag-mix, no? Pwede mong i-mix yung let's say nagpapalabas ka ng darak dito, gusto mo sa animal feed, no? Pwede ka maghalo ng kung ano-anong gusto mong pulbusin at mag-mix na together, no? Paglabas. Yan. So, pwede ka maghulog dito habang nagigiling ka ng palay. So, or pwede naman mag-grind ka lang ng kung ano-anong butil, no? Na dried. Pwede rin, no? Dito ka lang mag-ooperate sa kabilang imbudo. So, parang ang purpose nito ay dalawa, no?
na naging katulad siya ng older model, hiwalay ang grinder at rice miller. And at the same time, ganun din ang nangyari dun sa single funnel, no? Parehas din ito. So makakatipid ka ng time and kuryente. And then yun, optional, pwede ka pang mag-grind ng kung ano-ano, pwede mong i-mix sa ipa yung other grains or anything na dried na pwede mong gilingin na isama for animal feed, no? So yan lang kasimple yung machine, no? Napakadali rin i-operate nito. By the way, itong knob na to, yan, ito yung nag-a-adjust kung gaano kadiin ang kiskis sa palay, no? Pagka madiin ang kiskis, maputi ang bigas. Pero pag maputi ang bigas, tendency madudurog, no? So, i-adjust nyo yan, itong knob na to, para eksakto yung kiskis, yung pressure sa pagkiskis dun sa balat ng palay. So, pagka eksakto ang pressure, kaunti lang yung nadudurog, no? Kaunti lang ang madudurog at puro buo na yan lalabas. Well milled, by the way, ang grade nito sa UP Los Baños testing center, no? Yung aming mini rice mill machine. Well milled ang quality niyan. So wala nang kaartihan, walang komplikado na mechanism, pero well milled ang napoproduce niyan. Unlike yung mga mamahaling malalaking machine na kung ano-anong parts ang nakalagay, no? So ang hirap mag-maintain minsan pag nasiraan ka ng parts, bibilin mo specifically yung product, yung model ng parts na yan at ikakabit mo dito. So magastos ang maintenance nun. Samantalang ito, super easy, super simple. Napakadali i-maintain, no? By the way, nako-customize ito, no? Yung other parts niyan sa loob. Pwede mong customize, especially itong grinder na to. Pwede mo pang improve, no? So super dali dahil napakamura ng ng consumable nito. Yung screen ng meron screen ang rice miller, merong screen ang grinder. Yun lang ang mga consumables niya. So kailangan i-maintain mo yan. Syempre pagka maingat ka maglagay ng palay na hindi marurumi, no? Usually, yung mga maduduming palay, sumasabit yan sa screen. Nagko-cover yan dun sa mga butas. Pagka madumi yung palay mo, magkukos siya ng choke, magkukos siya ng pagkabungi ng screen, no? Tsaka hihina ang buhos ng bigas. So, pagka malinis ang palay, dried, completely dried, madali siya magigiling dito at malakas ang magiging buhos niya, no? Yung iba kasi nagtatanong, Sir, bakit minsan ang lakas ng buhos ng aking output? Minsan mahina. Yun ang dahilan. Dahil minsan may nagpapagiling sa kanila na hindi pa masyadong natuyo. Tapos igigilingin nila, dumidikit doon sa screen yung mga balat, no? Nagkakaroon ng bara. At nagkakaroon ng posible mag-choke, no? Yung hihinto. Nahihirapan umikot yung wheel o nahihirapan ang motor ikutin yung wheel kasi nga puro barado na yung yung loob. So madali naman i-maintain ito, dalawa lang naman ang tornilyo. Isa ito at isa dun sa kabila. Bubuksan mo yan at tatanggalin mo yung screen sa loob para mawala yung bara. Para matanggal yung bara. So yun lang, ganun lang ang pag-maintain yan. And then dito sa grinder wala masyadong gaanong technical din dito. Parang to plug and play din to, parang ganun. So ang laman niyan ay blades, paddles at screen lang. So napakadali i-maintain ng parts niyan, no? Pag nabungian ka ng screen, palit lang, no? Madali lang naman magpalit ng screen. Yung mga paddles na humahawi dun sa loob, no? Parang hinahalo niya
ginigiling niya dito, napupudpud din yun, no? Sa katagalan, napupudpod. Napakadali lang din yon i-maintain. Madali lang tanggalin. Parang nakatornilyo lang yun eh. Pinipihit lang yon, nakatornilyo, at papalitan mo ng bago. Or, pwede mo palitan yung mga tornilyo na yon ng sarili mo. Yun DIY mo, no? So, sukatin nyo lang yung tornilyo niya, kung ano yung diameter ng tornilyo. Kabitan nyo na lang ng kahit anong pwede nyo ikabit. So, hindi ito maselan sa parts. Hindi siya naghahanap na kailangan original, kailangan yung model number. Hindi ganon. Kahit yung blade, pwede nyo ring palitan ang blade niyan. By the way, ang blade, kung hindi kayo kontento, pwede nyo gawing matalim na blade. Pwede kayong pumunta sa metal shop at magpagawa ng flat stainless steel na blade. Butasan sa gitna, ikabit nyo sa loob, ayun. Napakagandang na yan. Grinder na, no? So, ganun kadali mag-maintain at improvise ng machine na to. Hindi maselan sa parts, no? Hindi kagaya ng ibang nasa commercial mga machines, lalo na yung mga malalaking machines at napakamahal, no? And by the way, ito ay magproproduce ng at least 3 kabang bigas sa isang oras. Pag maganda ang palay mo, mas madami pa ang magigiling mo dyan, no? At least 3 kaban na 50 kilos ang kayang igiling na, no? Sa isang oras. So, napakasimple at kasing versatile din ang aming single funnel. Ito ang aming dadating soon, no? Kung gusto niyo mag-reserve, pwede niyo kaming kontakin sa 0927-5700-621 or hanapin sa Facebook ang Simple Machines PH. Okay?